Hindi kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla ang insidente ng pangaharang umano ng isang convoy sa sasakyan ng isang presidential son sa North Luzon Expressway o NLEX kamakailan. Ito'y kasunod ng mga lumabas na impormasyon na ang convoy ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang nangharang sa sasakyan ng isa sa anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kinumpirma ni Remulla na tinawag nito ang atensyon ni Governor Fernando dahil marami siyang nakukuhang reklamo mula sa mga mamamayan ng Bulacan na naghahari-harian umano ang gobernador sa kalsada. Marami ng reports kasi ng road rage na accused siya. So, this has to stop, di ba? Hindi naman criminal act ang ginawa niya. Wala naman siya pinatay, wala namang ginulpe, wala namang ganun eh. Pero it has to stop. Hindi pwede makahari yung mga governor eh. Sinabi ni Remulla na pinasuri din niya ang mga lisensya ng barilang gobernador at nang makitang walang problema ay ibinilek din. Sinabi pa ng kalihim na ipinaubayan na niya sa Land Transportation Office o LTO ang investigasyon sa sinasabing insidente sa NLEX at anumang posibleng pananagutan ng gobernador. It doesn't matter if it was a presidential son or not. Naging ugali na ni Governor Fernando na pag nabiyahe siya ng NLEX ay 4 na lane na occupied niya na walang pwede mag-overtake. Daig pa ang presidente kung bumiyahe. So, irregardless kung sino ang naging victim, that was wrong. Ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla, sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Governor Fernando.